Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon ho sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Southern Mindanao. Shoreline naman ang nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Northeast monsoon o amihan, yung po nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Samantala mga kaibigan ng Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot nag-easterlies mga kapuso. Ang buong Visayas, Palawan, kasama ng isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang hilagan silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, estudyante ng Palawan State University top 1 sa katatapos pa lamang na November 2025 midwives licensure exam mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para po sa detalye ng balita, pasok! Nakabit ni Prinsesa, dumalita na mga yan ng Palawan State University ang rank 1 sa katatapos na November 2025 licensure examination for midwives. Batay sinalabas na resulta ng Professional Regulation Commission, naguna si Kalamayan matapos makakuha ng 94% rating. Ayon sa Palawan ESU College of Nursing and Health Sciences, si Kalamayan ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing noong 2007. Nagtala ng ang Palawan SU ng 66.67% rating. Para sa 6 mula sa siyam na first takers, 6 o mula naman sa 11 na mga repeaters o 54.55%. At sa pangkalahatan ay 12 mula sa 20 na kumuha ng pagsusulit na katumbas ng 60% passing rate. Ito ay kabilang sa 2,152 na mga pumasa mula sa 3,736 na nag-take ng exam sa buong bansa na may 57.60% national passing rate. Pinagmamalaki at pinuri naman ng Palawan State University College of Nursing and Health Sciences sa mga bagong licensed midwives sa buong lalawigan na nasa pagkakapasa sa nasabing pagsusulit. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Matindi Super June, mantakin mo buong Pilipinas. Top 1 siya mula sa Palawan State University. Kaya super talagang napakaganda ng pinamalas itong si Prinsesa Kalamayan Superdel dahil nakakuha siya ng 94% rating. Napakataas itong Superdel at kaya dahilan para makuha niya ang top 1 Superdel sa buong bansa. Salamat Super John. Maraming salamat. Balik sa'yo. Congratulations, ano ho? At ganun din sa mga magulang. Top 1 sa katatapos pa lamang hong licensure exam for midwives. Ano ha? Congratulations sa Palawan State University. Alas 5:49 na ho ng umaga mga kapuso. Lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa nagtala na ho ng mahigit 7,000 kaso
ng dengue. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Balikan ho natin si Super June Vicer Bantacudo para po sa detalye ng balita. Pasok! Sumipa sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan ngayong 2025. Sa datos ng Victor Born Limaropa, umaabot sa 7,079 ang nakawang bilang ng sakit sa Palawan at nasa 48 na ngayon ang namatay. Mula sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 1,969 cases na may siyam na nasawi. 1,301 naman sa corona, may 11 namang namatay at pangatlo pa rin ang bayan ng Rojas na nagtala ng 552 at 3 ang namatay. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong regiyon ng Mimaropa na mayroong 13,014 dengue cases na may 79 ang nasawi. Hinimok pa rin ng Department of Health ang mga komunidad na sundin ng 5S campaign strategy upang mapuksa ang pagdami ng lamok at maiwasan na madagdagan ang mga malubhang tinatamaan ng sakit na dengue. Ako si June Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo! Mga kaibigan, kayo'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, memorial marker ni Staff Sergeant Cesar Barlas, ang kauna-unahang sundalong Palawenyo na nakatanggap ng Medal of Valor, itatayo sa bayan po ng Brooks Point. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbres sa detalye ko ng balita. Pasok! Itatayo sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, ang memorial marker ni Staff Sergeant Cesar Barlas ng Philippine Navy Marine Corps, ang kauna ng sundalong Palawenyo na tumanggap ng Medal of Valor bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Si Barlas ay tuwang Puerto Princesa at nagsilbi ng 17 taon sa Philippine Marine Corps at nagbuwis ng buhay noong taong 2020 sa isang operasyon sa Barangay Mainit sa bayan ng Brooks Point laban sa mga makakaliwang grupo. Dumalo sa groundbreaking ceremony sina Mayor Cesario Benedito Jr., mga kinatawan ng Philippine Navy, Marine Corps, PNP, BFP at ang kapatid nito. Ayon kay Mayor Benedito, ang kabayanihan ni Barlas ay mananatiling inspirasyon habang suportado rin ng Puerto Princesa City Council ang pagtatayo ng marker upang hindi malimutan ang kanyang sakripisyo. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Provincial Health Office at Municipal Health Office ng Brooks Point pinasinayaan ng 4 barangay adolescent-friendly health facilities ng naturang munisipyo. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacudo para po sa detalye ng balita. Pasok! Formal na ang pinasinayaan sa mga kabataang Palawenyo sa bayan ng Brooks Point ang 4 na Level 1 Barangay Adolescent-Friendly Health Facilities sa naturang bayan matapos isinagawa ng paggawad ng sertipiko mula sa Provincial Health Office at Brooks Point Municipal Health Office. Ang Barangay Adolescent-Friendly Health Facilities ay matatagpuan sa Barangay Barong-Barong sa Mariñana, Salugon at Mainit, kung saan nakatuon naman sa pagbibigay ng ligtas, kompetensyal at angkop na serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan na tumutugon sa kanilang physical, mental at emosyonal na pangangailangan. Hinihikayat din ito ang mga aktibong pakikilahok ng kabataan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan upang matiyak ang mga serbisyong binibigay ay tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Pinakunahan naman ng Adolescent Health Development Program Manager LV Lau ang pagsasagawa ng assessment and validation katuwang ng MHO Brooks Point sa pagtataguyod ng nasabing pasilidad. Ako si June Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala puntahan po natin ang bayan po ng Balabac. Balabac Municipal Police Station patuloy pong inimbestigahan ang nangyaring pagsabog ng bungbong sa isang bahay sa naturang bayan.
Super Radio Police Report. Alam ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbresa sa detalye ng balita. Paso! Patuloy na inimbestigahan ng Balabac Municipal Police Station ang nangyaring pagpapasabog sa isang bahay gamit ang bongbong sa bayan ng Balabac, Palawan noong November 10. Ayon sa Balabac MPS, inimbitahan na nila ang itinuturong pinaghinala ang suspect para sa investigasyon. Ngunit itinanggi nito ang anumang involvement sa insidente kung saan iniharap din siya sa mga biktima. Ngunit hindi rin makumpirma ng mga biktima ang pagkakilala ng suspect dahil hindi nila nakita ang buong pangyayari. Samantala, nag-request rin umano ang PNP ng EOD K9 team upang magsagawa ng mas malalim at masusing investigasyon sa naturang pagsabog. Ako si Kenneth Calumbresa ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Buti na lang. Bahay lang na disgrasya at bangka, no ho? Dinamita na yan, sigurado. Pag mayroon hong taon tinamaan o nasa bugan, nako. Samantala mga kaibigan sa kaugnay na balita, sa naging panayam ng Super Radio kay Barangay Secretary Berlin Duguran Failon ng Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan, kaugnay sa dimanoy paghagis ng bongbong sa isang bahay sa kanilang lugar. Anya wala manong nakakita sa pangyayari, kaya hindi nila masabi kung sino nasa likod nito hanggang sa may lumabas na usapin na may suspect na kaugnay sa naturang insidente. Sir, kasi po, nung araw po na pumunta po kami doon, Opo. wala po talaga mailabas na suspect, sir. Okay. Wala po talaga kaming, negative po talaga yung report sa amin. At wala po kasing nakakita doon, sir. Opo. Kasi po, madaling araw po kasi yun. Opo. Kasagsagan po ng tulog. Okay. So, paano po lumabas na may salarin pala, Secretary, ma'am? Kwento po yun, sir, sa labas, sir, na yung mga nagbili po ng mga materialis po sa bungbong, ganun po. Kwento po yun sa labas, sir, nung time na, na po yun, gabi na po nung Sabado po, naglabas ng ganung issue po. Okay. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig nito pong si Barangay Secretary Berlin Duguran Failon ng Barangay Bangkalaan, dyan po sa bayan po ng Balabac. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa kaugnay na balita, agad naman nilang binerify at pinatawag sa barangay na turang individual at itinurn over po sa PNP para imbestigahan. Opo, sir. Yung sinasabi po sa labas na kwento, sir, ay pinatawag din po namin yung tao nung linggo din po sa barangay, sir. Yung tao na yun po, sir. Okay. So, anong nangyari nung pinatawag natin, ma'am? Umamin ba sila na sila nga yung dahilan ng pagsabog doon sa mga kabahayan sa area? Ano po na yun, sir, yung balita po na yun at pinupunta po namin dito sa barangay yung tao na yun, sir. Pinasa na po namin yung report, sir, sa PNP, sir. Gawa ng PNP na rin po, sir, yung naghawak ng case na yun, sir, nung araw ng Sabado, sir. Pero hindi nila makumpirma kung ito nga suspect dahil wala nakakita sa mismong insidente. Dahil madaling araw ito nangyari, mga kapuso. Opo, yun na lang po yung doon. Pero kasi hindi talaga namin, sir, ma-point na siya po talaga yung suspect. Gawa ng wala po talagang nakakita, sir. Kung saan sa report na natanggap nila ay nasa 4 na bahay at 3 bangka yung pong napinsala sa pagsabog. Totally damage po na bahay. Ayon po sa aming report lang po, sir, ay 4 po na bahay at yung totally po na yun 4 po na bahay at 3 bangka po. May mga bangka pa na nasira,
totally damaged din. Meron po sir, hindi naman po yung sa bangka totally damaged, pero kung kasi tanggal din po talaga yung plywood lang. Hindi na magagamit. Opo, oho. Opo, hindi na po eh. Pati yung mga bahay, wasak-wasak talaga, ma'am. Opo, talagang ano po kasi yung kahoy ng